Yung mga digmaan tulad ng Russia and Ukraine war. And siyempre, the looming El Nino, nagpapasiguro rin yung ibang mga suppliers nating mga bansa. Hinold nila yung pag-i-export ng kanilang mga pagkain tulad ng bigas. Pero siyempre rito, may mga price manipulation pa rin na nangyayari. Kaya nga po, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-utos na siya sa mga authorities na closely i-monitor po yung presyo ng mga basic commodities tulad ng bigas. Ang challenge mga kababayan ng mga senador sa National Food Authority sa gitna ng pagtaas daw ng presyo ng bigas, you have to prove your worth, anya. Nawala na po yung worth ng National Food Authority. Unang-una, kukunti yung binigay ninyong budget. What? Pangalawa, kinapon ng mga senador mismo, ninyo mismo mga senador, yung functions ng National Food Authority. Bakit? Ipinaksa kasi, kaya pinare-review ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung rice tarification law kasi kasama doon sa mga provision yung pagkapon sa National Food Authority. Ito na ngayon yung ating kalagayan. Hindi na makagalaw ng maayos yung National Food Authority. Sinong may kagagawan? Sino pa? Nangyari ito 2019. Sabi nga natin, yung author ng RTL, yung major author, si Villar, yung nagpirma ng batas, si Maudigs. Kaya pinare-review ng ating Pangulong BBM. Ngayon, bina-challenge ninyo yung National Food Authority na i-prove yung worth. Ito yung balita ngayon, mga kababayan sa Inquirer. As rice prices soar, senators dare NFA, prove your worth. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Paano anya Mr. Maravillas umunlad na pakamahal na ng presyo ng bigas? Ang presyo po ng bigas ay nakadepend sa law of supply and demand. Yung supply po, nabawasan. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mag-stabilize niya siya in the coming weeks. Kasi po, papasok na po tayo sa harvest time. Yun mismo yung assurance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Assurance niya Mr. Maravilla, siging taas ng ng presyo ng bigas. Naapektuhan kasi ng tinatawag na fortuitous events. Di ba, tinamaan pa lang tayo ng bagyo? Sunod-sunod na bagyo yung tumama. Wala man po yun sa kontrol ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, sabi niya, to augment the stocks, i-allow niya yung importation kasi na-destroy yung ating mga pananim. At saka po, yung prices ng mga basic commodities, hindi lang dito sa atin po nangyayari. Buong mundo, epekto po ng sunod-sunod na mga natural disasters. Sa iba-ibang mga bansa, plus of course yung conflict. Yung mga digmaan tulad ng Russia and Ukraine war. And siyempre, the looming El Nino, nagpapasiguro rin yung ibang mga suppliers nating mga bansa. Hinold nila yung pag-i-export ng kanilang mga pagkain tulad ng bigas.
Pero siyempre rito, may mga price manipulation pa rin na nangyayari. Kaya nga po, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-utos na siya sa mga authorities na closely i-monitor po yung presyo ng mga basic commodities tulad ng bigas. So sabi rito mga kababayan sa balita, as a farmers group called for the abolition of the National Food Authority over its supposed preference for rice imports, two senators on Monday challenged the agency to prove its worth by helping farmers in buying their produce at higher prices. Paano makakabili ng palay yung National Food Authority? Binawasan ng pondo po ng gobyerno. Di ba kayo yung nagbibigay ng budget yan? So sabi rito, if the National Food Authority is filling up its buffer stock with imported rice, then it has a lot of explaining to do. If NFA really turns out to be an agency that cannot fulfill its role, then I am open to the idea of abolishing it. Sabi po ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III. What? Ba't ninyo i-abolish yan? Ang gawin po ninyo, pakinggan ninyo yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I-review ninyo yung rice tarification law. Kasi yun nangyari, under the RTL, ayon, yung functions ng National Food Authority, binawasan. Pati yung pamibili nila ng mga palay from the farmers, naapektuhan, kinapon po ng batas. Sino nagpasa niyan kung hindi kayo sa Congress, sa Senado? Senator Francis Escudero, a member of the Senate Committee on Agriculture, also called on the National Food Authority to belie reports it has become useless and ineffective. It is basically a statement that the NFA has become inutile, in that the government is simply relying on imports without investing enough on agriculture with a view of increasing production and thereby providing food security for our country. Alam na natin itong mga ganitong statement po ninyo, mga senador. Gusto lang ninyo na ipahiya na naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung RTL, ang nagpasa kayo. Di ba? Ang author si Cynthia Villar. So sabi niya rito, I think the farmers group call for the abolition of the National Food Authority is their way of saying that it is useless anyway. So why not just abolish it? Ganon. Mala, ano nangyari doon sa ginawa ng mga previous administrations? Yung OPSF, pina-abolish ng mga dilawan, mga kababayan na mga legislators, nakinig sa mga militants. Yung OPSF po, remember? Abolish kayo ng abolish. Kasi wala daw silbi. Laging tumataas yung presyo ng gasolina. Yung OPSF po, ang ibig sabihin, Oil Price Stabilization Fund. Ngayon, gustong ibalik ni Congressman Erwin Tulfo. Ibalik uli yung OPSF, mga kababayan. Kasi hindi man nangyari yung deregulation. Yung epekto ng deregulation, mga kababayan, nagsabuatan man lang yung mga big oil companies. You see? Yun din ang mangyayari dito. Pag totally inabolish yung National Food Authority, magpipiesta yung mga negosyante. Di ba? Ang gawin ninyo is strengthen ninyo yung National Food Authority. Dagdagan ninyo yung budget para sa pagbili ng palay at ibalik ninyo yung dating functions ng National Food Authority. Noong yung NFA, hindi lang bigas yung binibenta nila. Pati yung other basic commodities,
At naglilibot sila mga kababayan sa mga barangay selling cheap commodities. Ganito mga sabotahe po ito. Ganito mga suggestion. But the senator whose late father Salvador Escudero III served as agriculture minister under the administration of then President Ferdinand Marcos Sr. also defended the agency from allegation that it has been underperforming with a measly funding of only 8.5 billion. How can it procure enough palay from local farmers as at a higher price and sell it at a lower price to consumers? He asked. Gano'n naman pala. Oh. So alam naman ninyo kung ano yung problema ng National Food Authority. Instead of studying its abolition, Congress may need to revisit Presidential Decree Number 4, the NFA's charter, Escudero said, adding, I believe that what is really needed is to strengthen the power and capacity of the National Food Authority to do its mandate. Yun naman pala. O ba't hindi ninyo gawin agad-agad yung re-review ng charter ng National Food Authority at yung dating functions niya na tinanggal under the RTL, bakit hindi ninyo ibalik para maging effective yung National Food Authority sa kanilang mandato? Kayo mismo sa Congress yung nagkapon sa National Food Authority, pagkatapos ituturo ninyo. Yan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.